maraming mga Boholano na nagdesisyon na nagnais na maging malaya mula sa mga mananakop. 1621 nang pinamunuan ng isang babaylan na si Tamblot na ninais maibalik ang lumang reliyon sa Bohol kontra sa bagong reliyon na dala ng mga Espanyol. Halos 2,000 katao ang sumama sa pag-aalsang ito. Sa katunayan, halos 200 pag-aalsa ang naisagawa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ang pinakamatagal dito at pinakamatagumpay ay ang pag-aalsa ni Francisco Dagohoy. Ayon sa isang aklat na isinulat ni Rene Villanueva na pinamagatang Dagohoy ang mandirigmang hindi sumuko, isinilang siya bilang si Francisco Sindrejas at tubong inabangga Bohol. Tanggap niya ang kaayusang Espanyol. Sa katunayan, siya ay isang kabesa de barangay sa panahon na yun. Subalit, noong 1744, nang tinanggihan ng mga prailing Hiswita na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na si Sagarino. Ito ay dahil duwelo raw ang ikinamatay ng kanyang kapatid, kaya tinanggihan na basbasan at bigyan ng sakramento ang bangkay. 3 araw naghintay si Francisco, ngunit walang basbas na natanggap mula sa simbahan. Naagnas ang bangkay ng kanyang kapatid, at dahil mahalaga para kay Francisco ang ritual ng simbahan, ito ay kanyang ikinasama ng loob at nakadama ng kawalang hustisya. Isa ito sa dahilan ng kanyang pag-aalsa. Bukod dito, dahil din sa sistema ng mga Espanyol, ang pulo y servisyo, isang uri ng patakaran ng mga Espanyol na kung saan ang mga Pilipino ay sa pilitang pinagtatrabaho sa pamahalaan at iba't ibang pang-aabuso ng mga Espanyol, kaya tinalikuran nila ang simbahan at bumuo ng grupo para mag-alsa. Sinimulan nilang lusubin ang kwartel ng mga Espanyol. Nakakuha ang mga Boholano na maraming armas. Sinalakay din nila ang simbahan at asyenda kung saan napalaya nila ang mga trabahador. January 24, 1744, nilusob nila ang bayan ng Hagna. Natagpuan din ang paring nagmalupit sa kanyang kapatid na si Padre Morales. Sa pamumuno ni Dagohoy ay maraming mga pinuno ang naging tapat sa kanya at pinatupad ang lipunang may pagkakapantay-pantay sa mga bayan ng kanilang nasasakupan. Siya ay kilala bilang si Dagohoy. Ito ay mula sa salitang Boholano na dagon o anting-anting na pinaniniwalaan na nagbibigay kapangyarihan. Pinaniniwalaan din sa kasabihang Bisaya na ang pangalang Dagohoy na ibig sabihin ay dagon sa huyuhoy o agimat ng hangin. 85 years ang itinagal ng revolt na ito mula 1744 hanggang 1829, kung saan lumaban si Dagohoy hanggang sa kanyang katandaan at di malaon hanggang sa kanyang kamatayan.